So guys, welcome back with sa ating channel. So magandang araw sa inyong lahat. So sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Anthony at ito ang The Yard Grower. So guys, ito yung nakikita nyo mga materyales sa harapan natin. Ito ay bago sa ating garden. So ipapaliwanag ko yung ito, i-repat natin sila. So umpisa na natin. So guys, itong nakikita nyong ito ay na-acquire ko to nung pumunta kami sa isang pasyalan dito malapit sa aming lugar. So humingi ako sa may-ari nito kasi nagandaan ako sa trunk nito. Parang may parang siyang bayabas na nagbabalat. Pero hindi siya bayabas guys. Ang sabi ng may-ari bagras daw ito o Philippine eucalyptus. So siyempre hindi naman tayo makakahingi ng isang buong puno. So, naghingi tayo ng cuttings. So, yung cuttings na yon 6 sila bale. So, hindi ko naman nakala na mabubuhay, may mabubuhay kasi hindi ko pa alam kung nabubuhay ang eucalyptus sa cuttings. So, kaya propagate ba sa cuttings? So, hindi. So, hindi ko na na-videoan yon guys kasi experimental ito. So, ang nangyari sa 6 na yon may isang nabuhay. Yan. Isang Philippine eucalyptus tree. So, i-repat natin to kasi nakita nyo naman sira-sira na yung lalagyanan niya guys. So, i-wire natin to, ibababa natin yung primary branch tapos ito nga gawin natin na pinaka-leader. So, malaki itong niya, yung kanyang first branch tapos ito yung gagawin natin leader. So, umpisa na natin guys. So, meron tayo nakaprepare na 2.5 tsaka 2. Subukan natin i-wire kung kaya ba ng isang wire lang. So, tingin ko kaya na to. So, eto guys, hindi ko to tawag dito na-advise tayo hunt natin sa wild. So pwede naman pala sa cuttings. So pwede naman manghingi tayo ng cuttings at yan yung i-propagate natin, itanim natin sa river sand siya nakatanim guys. Yan yun. So ngayon baba natin konti ito. Hindi ko alam gaano ka flexible to guys. So kahit konti lang siguro. Yan. Yan. So pataas pa rin yung dulo para yung energy niya tuloy-tuloy. So tapos ito ganyan lang guys, hindi naman natin sosobrahan. Ayun. So ganyan lang basic first branch tapos yung kanyang leader tapos tsaka natin i-repat ito. So tingnan natin kung ganyan, i-slant natin ng konti. Yan, sa gitna natin lalagay. Sa atin yan. Kasi hindi na ako bumili ng bagong pot kasi meron naman tayong pinaglumaan. So pwede naman natin gamitin to. Titignan natin kung gaano kalakas yung ugat nito. Ito ay river sand lang guys. Wala itong halong amendments na kung ano-anong mga yun. So nakita nyo guys, maganda yung root system niya. Marami na. So ilalagay natin sa malaki-laking pot. At tingin ko i-slant natin ng konti.
para may drama na. Yan. Konti lang siguro guys. Tingnan ko muna. Yan. Yan. Huwag naman diretso-diretso. Yan. Sa tingin ko guys, okay na yung ganito. So maganda yung root system niya. Marami na siyang ugat. So ito hindi natin kakalkalin yun guys. Ano lang. Bali parang slip pat lang. Kasi ayaw natin manghina yung puno. May stress. Hindi pa naman talaga sa ano materyales na pang bonsai kagad, no. I-develop muna natin to, palalakihin. At tsaka natin titignan kung pwede bang gamitin to sa bonsai material. So nag-research na ako sa internet. Tignan ko kung meron sumusubok na gumawa nito. So wala akong masyadong nakita. Mangilan-gilan lang. Ang kagandahan kasi nito yung kanyang trunk, yung pag nagpapalit siya ng balat dahil sa tannins daw at saka sa hangin, sa humidity, sa init. So nagkukulay rainbow yung kanyang trunk. So yun yung nag-attract sa atin na manghingi ng cuttings nito. So eto guys, makukuha ko na to ng pinaka gagawin ko itong mother plant. Makukuha natin siya ng materials sa future. So niripat natin siya sa ganitong kalaki. So matagal guys bago ito mapuno ng ugat. Years din ng butin. So huwag tayong kalkal ng kalkal sa mga ugat ng mga puno. Kasi nai-stress din yung mga puno. So ito nga pala guys, sa isang i-share ko sa inyo na mahilig ako mangolekta ng mga exotic na puno. So kagaya ng apple. Ito, meron tayo ditong seed grown apple. Ito, papakita ko sa inyo. Yung sisingit ko sa inyo yung yung mga naging puno ko dito ng 5 years. Pero namatay na yung mga yun guys. Pero bulaklak sila at nakapamunga. Ito, ipa-flash ko sa screen kung ano yung mga itsura nito. Paano ginawa ko, paano nabuo yung bunga. So, sabi nung pinagbilang ko dati noon, ano daw yun? Fuji apple. Pero sa tingin ko, naonsi tayo. Dahil yung bunga maliit. So, para siyang crab apple ang dating. So, hindi rin nagtagal na nalaglag din yung mga bungang yon. So, dahil sa ulan at namatay yung puno, yung mother plant. Etong isang puno na to, galing to sa isang Granny Smith apple na binili ko sa market. So pinatubo ko by seed germination sa ref. So niref ko muna yung mga buto, may video naman ako noon guys sa aking channel ng mga matagal na o paano magpatubo ng apple sa pamamagitan ng buto. So ito hindi magkakamali, 3.5 years na to, magpo 4 years na. So yung mga namatay kong apple, 3 yon. Pag mabot sila ng 5 years, nabubulaklak, tapos nagbubunga ng maliliit. So ito ang karakteristik ng Granny Smith self-fertile siya. So pwede siya magbunga kahit na walang pollinator. Pero mas maganda kung merong cross-pollination. So itong magiging bunga na to guys, hindi ito magiging katulad ng Granny Smith apple. So sa mga hindi nakakaalam, ang pag-propagate ng apple ay pag-clone nito ay sa pamagitan ng grafting o air layering. Hindi natin makuklone yung apple sa pamamagitan ng buto niya. So pag napabunga natin ito at nagkaroon siya ng bunga, ibang species ng apple na yon. So pwede natin pangalanan ng sarili dahil naman natin na iba na yung variety yon.
So yan guys, balik tayo dito sa ating nire-repot. Yan. So tapos lang natin ng konti. Yan. Yan. So pagkatapos nun, siyempre lagyan natin yung pentaas para hindi tumatapon yung, ito ay stone guys. Salandrahan ko to ng lininis kong river sand, yung inuugasan. So para mawala yung mga putik-putik at saka mga hindi magandang burak-burak dyan, yung mga makakapinsala sa ating puno. So yan na. Ganun lang. So, pagkatapos nito, siyempre hindi makukumpleto yung ating kung hindi natin didiligan. So diligan natin. Ay, nalaglag na. So yan, didiligan natin guys. So 2 araw na hindi umuulan dito sa atin, dito sa Pampanga, sa lugar namin. 2 araw na, pangalawang araw ngayon walang ulan. Pagkatapos ng mahabang pag-ulan-ulan. Yan, so yan guys. So yun, ito tatabi lang natin to guys. Tapos i-share ko naman sa inyo kung ano yung isa. So cut muna natin yung video. So guys, balik ulit tayo sa ating aktibidad sa ating araw na to, So ito ay isang Acer palmatum ang sabi sa akin nung pinagbilhan ko. Ito ay isang maple tree. So ang nakalagay lang sa description ay red maple tree. So pero sa tingin ko hindi to Acer palmatum. But ang nakalagay sa description nung nagbenta sa akin ay red maple. So sa tingin ko ito ay ginwrap sa isang rootstock. Itong variety na to. Kasi may plastic sa doon. So tingnan natin guys kung ano yung nito. Ano na yung, ayun. So yung kanyang pinagtaniman ay yung soil nito ay nako, babad yung puno. So titingnan natin, nakita nyo naman, babad yung kanyang ugat. So hindi naman natin lahat kakalkalin nito guys. Titignan na natin kung hanggang saan yung plastic na tinali niya dito. Ayan o. Nakita nyo dito sa puno niya may nakabalot na plastic. Tingnan natin kung matanggal natin. Kasi pag hindi mo naman tinanggal yung nakabalot dito guys, masasakal yung puno. Yan. Tingnan natin. Dahan natin. Kasi marami na akong napanood na sa Facebook ng mga Pinoy na nagtatry magtanim nito. May mga successful, may kadalasan namamatay yung binibili nilang maple. So sa karagdagan kaalaman, hindi endemic sa Pilipinas itong maple tree. So mabibili lang to sa abroad. Meron tayong mga mga kababayan sa Baguio, yan. So sila nakapagtanim nito. Ewan ko lang kung ito ba ay sariling propagation nung nagbilang ko o sa abroad niya galing, kasi napakatagal ko tong hinintay guys. Siguro nasa 1 buwan bago siya nag-acknowledge na meron na siyang stock. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung rootstock nito. Pero sa tingin ko sa ngayon hindi ko muna tatanggalin yung balot. So hindi pa naman siya sakal na sakal. Ayan. Bawasan lang natin yung nasa taas kasi talagang parang putik na yung
yung nakalagay, guys. So maganda naman yung roots niya. Madami naman siyang feeder roots. So nag-research ako sa isang maple tree, ang sabi sa timang Google, yan. Pag hindi natin alam, so tinatanong natin kay Google. So ang maple tree ay nagtutribe siya sa acidic na lupa o yung tinatawag na sandy soil. So naisipan ko na ma-experiment, itanim ito sa river sand. So tingnan natin kung mabubuhay siya sa river sand. By the way, ito guys, binili ko to sa nasa halagang 800 pesos. So tagal kong inintay. Yan, tingnan natin yung pinakapuno niya kung yan. Hindi natin kakalkalin lahat ito guys kasi mamamatay ito pag kinalkal natin to. So gagawin natin, palalakasin muna natin siya dito, gagawin natin siyang mother plant. So pwedeng propagate natin kung magiging successful yung growth niya dito sa klima sa Pampanga. So which is very lowlanded ang lugar namin. Tignan natin kung experiment na to ay mabubuhay ba to o hindi. So nakita nyo bakit napakalaki itong pot na ginamit ko. Kasi nga guys, ayoko nang tatanim ko siya sa maliit tapos medyo maselan yung puno. So kakalkalin mo na naman. So ilagay na natin sa malaki para diretso na sa pagde-develop nito. Ayan, so kita nyo guys, so grafted siya sa isang rootstock. So hindi ko alam kung ano yung rootstock na ginamit dito. So ang inuulit ko yung kanyang variety, sabi ay red maple lang nakalagay. Hindi ko totally alam kung ano talagang variety ng maple na to. So maganda yung kulay ng dahon niya. So nakita nyo merong itim-itim nung tinransport to, pagbukas ko medyo may dieback na nasa lip. Sa mga leaves niya ay meron siyang konting dieback. So ito, 2 araw na siya sa labas. Partially shaded ko siya linagay para sabi kasi mabubuhay daw ang maple dito kung medyo yung hindi siya masyadong exposed sobra sa sunlight. So sa tingin ko hindi pa to pwedeng i-expose to totally sa diretso sa sunlight kasi kailangan acclimatize muna ito sa acclimatize. So basta yun guys, yung atmosphere dito sa Pampanga kung ma-adapt niya. So pagka nag-adjust ito sa klima dito, mabubuhay ito. Panigurado lang guys. Ayan. So additional to sa ating mga collection. So gusto natin kasi may exotic trees tayo na rare, gaya ng apple tree na pinakita ko sa inyo kanina. So Granny Smith apple yung napili ko ulit. Kasi sabi nga sa characteristic ng isang Granny Smith apple ay self-fertile siya. So pwede siyang mamunga kahit wala siyang kasama. So ang sabi naman ng iba, mas maganda kung may kasama. Meron naman akong ibang variety dito na seed grown din galing sa Fuji apple. So hindi ko pa rin tinatanggal yung hope ko na makapagpabunga, makapagtuklas ng sariling atin, kagaya ng mga kapatid natin sa paghahalaman dito sa Pilipinas na sinusubok i-break yung ice para makagawa ng isang variety ng apple. So nandyan na yung unang nakapagpabunga dun sa hindi naman una, baga successful na nakapagpabunga si Benson Sepe. Shoutout sa kanya. So inspirasyon yan guys na pwede palang mabuhay ang apple sa Pilipinas at mamunga. Pero marami pa sigurong kakaining research si Benson Sepe at tayo na rin para makagawa ng sariling atin. So yung tinatawag na kahit saan mo itanim, mamumunga sa Pilipinas. So eto. So guys, ito ay ilusen natin yung sa ibaba. Para naman na yan, hindi sa lulusen lang natin sa baba guys. Pero hindi natin puputulin yan. Kasi kung pinutol mo yan, nako, stress yung puno natin. Yan. Okay na yun.
So, ayan guys. So, dadagdagan natin ng konti ito. Meron na itong, ayan, nalagyan ko na ito dati. Prepare ko na para hindi masyadong kumain ng maraming oras. Lagyan na lang natin sa sentro guys. Wala namang ano to, gagawin pa natin tong mother plant kung sakasakaling mabubuhay to. Yan, nakita nyo ano to, river sand na hinugasan ko. Yung ordinary na ano na construction sand na hinugasan ko. Tinanggal ko yung mga putik-putik, yung mga abu-abu ng bulkan, yan. Kasi ang problema sa lugar na sa Pilipinas ay yung tag-ulan. Kapag tag-ulan guys, nabababad yung mga puno. So kaya siguro lahat ng apple trees ko na nabubuhay na 5 taon, pagkatapos na 5 taon at mamulaklak, namamatay na. Dahil nga yung sa pagtag-ulan, nabababad siya ng 1 buwan. Pagkatapos pag mag-tigil na yung ulan, mag-ano siya ng ano yung araw, iinit. So nabubulokan ng ugat. So ito na experimentuhan natin na yung inugasan na river sand, yun yung gagamitin natin dito kasi ang maple daw ay nagtatribe sa acidic na soil. Yung sandy soil acidic yun guys, sa aking pagre-research. Yan. So ayan. So yung kinalkal natin sa taas, may mga ugat na siya nasa surface. So pag ganun, siyempre lalagyan natin ng yung mga ugat sa surface na yun, pwedeng lumaki, pwedeng mag-dieback, pero nagpalitaw na tayo ng konti para kung ano, magkakaroon na siya ng aerial roots. Hindi pala aerial roots, surface roots. Yun ang tama. Yeah. So ilalagyan natin ulit ng pangibabaw para hindi matapon yung linagay natin na river sand pag nagdidilig tayo o pag umulan. So ayan guys. So ayan, yung apple singit ko lang. So maganda naman yung ano niya, respond niya sa river sand kasi yung etong galing sa Granny Smith apple na to na pag-experimentuhan ko na to ng ilang taon na nakatanim sa river sand. So kaya ayun, nakita ko medyo nung sasagsagan ng ulan, medyo ano na bumabara na yung ilalim. So rinipat ko siya guys, hindi ko na siya binidyoan kasi lakas ng ulan nun. So ginawa ko, linagay ko na lang siya sa river sand ulit at sa malaking lalagyanan na. So yun, mag-stay yun sa ganun, siguro mga 5 years bago natin ulit bungkalin. So matagal naman guys, hindi yung basta yearly magbubungkal ka ng puno, nakatanim sapat, mamamatay lang yung puno, magsasuffer. So hanggat hindi siya bumabara, hanggat hindi siya nagpapakita ng signs na ano siya, root bound, huwag nating galawin kasi sayang yung ilalaki ng puno kung galaw tayo ng galaw. Ito sa akin lang guys, kasi based on my experience sa paghahalaman mula nung pagkabata hanggang sa ngayong tumanda na ako. So pag root bound na yung puno, bibigay ng senyales na maybe sa kanyang leaves magba-brown, nagdidilaw, yung drainage niya hindi na maganda, bumabara na. Yun yung mga signs guys na panahon na para iripat at i-root prune yung puno na nasa
balde o nasa pot na malaki. Yan. So, hanggang ganito lang yung malalaking pinaglalagyan ko para hindi siya mahirap buhatin pagdating ng panahon. So, yan. So, yan na guys. So, tapon lang natin to. Yan. Yan. So, tapos na guys. Ang gagawin natin ito, didiligan na lang natin. Yan. So, may nakaprepare na tayo dito na pandilig. Yan. Nakita nyo naman guys kung gaano kabilis mag-drain yung tubig kapag nakatanim sa river sand yung puno. Yan. Yan. So, isin natin table natin. Yan. So, yan guys. Pagdating ng ilang araw, siguro after 2 weeks o 1 week, depende kung ano yung magiging sitwasyon ng punong ito, kung mabubuhay ba to o hindi. So, pakikita ko pa rin guys. Kailangan maging transparent tayo dito sa ating channel na kahit na gardening channel lang ito, may kapupulutan tayo ng mga techniques at mga pag-experiment, pagsusuri sa mga punong inaalagaan natin. So, especially sa mga exotic na ganito. So, masiselan yung mga exotic kasi hindi naman endemic sa lugar natin. So, okay na guys. So, yan. Ano naman tayo sa dulo ng ating channel. So, yung ating series ng update sa pinutol na muna natin. Dapat ngayon part 3. So, susunod na lang guys kasi medyo nagka-busy-busy nung umabagyo, ang hirap nung sitwasyon. So, hanggang dito na lang guys. So, kung napadaan kayo sa aking channel, sana po mag-subscribe kayo para lumaki naman itong ating channel at marami pa tayong pagsamahang videos. So, paki-share na lang din po at hit the notification bell for more updates. Thank you for watching The Yard Grower. So, hanggang sa muli guys. Salamat.